mula dito sa tinatayuan ko. So ito po yung lawak ng property pahaba. Abot naman dun sa may puno ng nyug na mababa na yun. So may nasakop siya na portion na rice land. Good day mga ka-farmlat. Ayan, so new property po tayo today. Bali, ang location po nito is Lopez, Quezon. And ang size po ng property natin is 9,000 square meter farmlat. Yung mga ka-farmlats, naghahanap po ng small farmlat. Ayan, tama po ito. So 9,000 square meter. So kulang lang po siya ng 1,000 square meter sa 1 hectare po. So yung property natin mga ka-farmlat, mag-start dun sa bakod na yun. So kasama natin to, itong dalawang kubo na yan, tapos yung bodega. Ayan. Loob ng bakuran mga ka-farmlat ay sakop po yun ng property. So dito, pwede ka magpatayo ng bahay. So yung likod niyan ay ilog na. Ayan, so pwede ka po mag-alaga ng hayop. So yan, dala natin yung dalawang kubo na yan plus yung bodega. So dito pwede ka na magtayo ng establishment. Pwede ka magtayo ng kubo, rest house o bahay. Pwede mga ka-farmlat. And ang good thing dito, may bakod na po ito. Ayan. So yung likod niya ay ilog, mamaya papasukin natin. So mula dun sa bakod na yun mga ka-farmlat, sa dulo ng bakod na yun, mula dito sa tinatayuan ko. So ito po yung lawak ng property pahaba. Abot naman dun sa may puno ng nyug na mababa na yun. So may nasakop siya na portion na rice land. So nasa 4 na pitak po yan o 3 ng rice land yung nasakop niya. Ayan, kaya tamang-tama ito mga ka-farmlat. So aside sa farmlat, may portion ka po na rice land. So pwede natin buhayin ulit yan. So pwede natin taniman ulit ng rice mga ka-farmlat. Ayan, pwede ulit natin taniman ng palay. So ang good thing dito, may farmlat ka na at yung bigas na kainin mo isa property mo naman gagaling. Ayan, so kung gusto mo naman, pwede rin natin to i-convert sa farm Ayan, so pwede naman natin tong lupain na lang or taniman din ng fruit bearing trees ng kakao, santol, lansones, rambutan. So marami tayong pwedeng gawin dito mga ka-farmlat. And tamang-tama po ito sa mga ka-farmlat natin na naghahanap ng small farmlat. Ayan. Panalo to mga ka-farmlat. So I think yung nasakop niya dito na rice land is nasa mga 5,000 to mga ka-farmlat. Ayan, 4 to 5,000 square meter po yan. Yung nasakop niya na rice land. So hindi lang natin mapasok yung loob ng bakod kasi nakalock. Bali wala po yung may-ari dito ngayon. So dito lang tayo pupunta sa gilid para masilip nyo rin yung likod ng property. So yung likod po niya is sapa. Ayan. So dito hindi ka na rin mag-worries kasi may community na, kumbaga bahayan na yan. May mga kapitbahay ka na. So kung may mapapansin nyo, may mga tao na. So hindi naman naliblib yung lugar mga ka-farmlat. And from Barangay Road, so nag-drive lang po tayo ng almost 1 kilometer. So old road to mga ka-farmlat. Ayan. So may portion naman na cemented na. So ito dahil nga dulong barangay na so napaghulian sa development, pero soon possible develop naman yan na cemented possible soon ay sementohin naman yung kalsada niya. So hindi na natin i-consider yun. So kung masemento man yan is bonus na lang mga ka-farmlat kasi napakaganda itong farm and sa presyo na tama lang naman. Ayan. So lalo na kung masemento yan good news mga ka-farmlat. So panalo lalo. May aso. Ayan, ito yung loob niya. Ayan, so may mga tanim po na puno ng nyog and may mangga, may santol, rambutan. Ayan, ano pa ba? So ayun, may kalamansi din mga ka-farmlat. So marami naman siyang fruit bearings And at the same time may kawayan din. Ayan, kung gusto mo tayo ng kubo, rest house, tama to kasi may kawayan pwede nga na rin yung gamitin natin. And ayan, may backyard din po yan kung mapapansin nyo.
Ayun, so I think nasa 2 pitak yan na backyard na pwede kang mag-alaga ng baboy. Ano? Ayan, so pwede kang mag-alaga ng baboy. Naku, tamang-tama itong mga ka-farm lot. Ganito rin yung dream property ko. So yun nga lang, wala pa tayong budget sa ngayon. So ayan, pwede kang mag-alaga dito sa likod ng ito yung bahay mo. Ay napakaganda po ng ambience. Ayan, lalo na kung may talimin na palay. And ayan, so ito po yung likod. Ilog or sapa. And malinis po ang tubig dito mga ka-farm lot. And running water po ito. So napakaganda. Ayan, so napakaganda po ng ilog dito mga ka-farm lot. Ayan, malinis po yan. Kung papansin nyo, alis wala yung basura na plastic. Ano? So ang basura lang dyan, isang mga tuyo-tuyong dahon. Ayan, napakalinis po ng ilog dito. Ayan. Panalo to mga ka-farm lot kung naghahanap ka ng small farm lot, small farm na bakasyonan at the same time investment na rin. So good investment po yan. Good investment po ito. Kasi ang Lopez Quezon po ay isa sa tatamaan ng mga new project na ngayon. So isa na dyan yung TR5. Yan, so Manila Bicol Expressway yan mga ka-farm lot. So isa na yan sa dahilan ng pagtaas ng property dito. So sa ngayon, yung presyo na hindi naman mababa, ay hindi rin mataas. So sakto lang. Ayan, yan mga ka-farm lot, may sa source ng tubig. Ayan, so may deep well po sa loob ng property, hindi ka na magpapagawa. Ayan, sasaksak mo lang sa kuryente, so lalabas na yung tubig. And may puso din kung sakali man, para maliit, kumbaga maliit yung bayaran natin sa kuryente. Ayan, may puso, may deep well. So ang good thing dito mga ka-farm lot, di mo na problema ang tubig. Ayan, may source ka na ng tubig. Sa kuryente meron din. Ayan, may linya po ng kuryente sa lugar. And sa internet mga ka-farm lot, so wala pong SIM yung gamit ko ng phone, pero ang signal po dito is depende sa location. Starlink po is better. So pwede po kayo mag-Starlink dito mga ka-farm lot. Ayan, so hindi lang natin mapasok yung loob kasi wala yung may-ari, although bukas naman yung gate, kaya lang mahirap pumasok nang basta lang. Ayan, so ayan, meron aside sa rambutan at santol, so meron din siyang guyabano, ayan, sa loob ng property. So marami po siyang fruit bearing. May lemon din siya, ayan, sa loob ng property. So ang laki na. Ayun, lemon po yan mga ka-farm lot. Ayan, so nakakatawa po itong property na to. Ayan, and masipag yung nagtatanim kasi halos puno po ito ng fruit bearings mga ka-farm lot. Ayan, so marami pa po diyang prutas. Ayan, hindi ko lang ma-mention kung anong puno yan kasi hindi ako familiar sa dahon. Ayan, may kalamias din. Ayan, so tama-tama itong mga ka-farm lot. Ay, may kubo rin sa tatay. Ayan. And ang maganda dito mga ka-farm lot, dahil mapuno siya and open yung harap niya, so mahangin po sa area na to kahit tanghali, mainit. So hindi mainit dito sa mismong property, kasi napapaligiran siya ng mga puno and open area yung harap niya, kaya mahangin po dito. So napakaganda mga ka-farm lot. Panalo kung naghahanap ka na for investment mga ka-farm lot, panalo to. For retirement place, panalo to mga ka-farm lot.